We still have thousands of ships stranded within the region from Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the now famous Strait of Hormuz. Mangilan-gilan pa rin na nabibigyan ng safe passage o ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Ito ang inihayag ng Maritime Industry Authority o MARINA kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Seafarers Day ngayong araw. Sa gitna ito ng tensyon sa Middle East kung saan nagsimulang maantala ang paglalayag ng mga barko sa lugar noon pang Pebrero. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, sa kanilang pagtaya ay nasa 5,000 mga Pilipinong tripulante ang kasama sa mga na-stranded sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan. Kabilang dito ang 81 Filipino seafarers na sakay ng 4 na Philippine flagged ships. So as of now, they are still there. But we are assured of the charterer through the owner na maayos naman ang kanilang kalagayan. Except nga lang yung fear and anxiety of being there. So in terms of provision, in terms of food, water, communication, wala namang problema. Tiniyak naman ng Marina na aktibong sinisiguro at mahigpit na nakabantay sa sitwasyon ang mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Umaasa rin ng Marina na maiaayos na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at sa mga susunod na araw ay manumbalik na rin ang normal at ligtas na operasyon sa Strait of Hormuz at iba pang mga apektadong lugar sa Middle East. Pansamantala, sinabi ng Marina Administrator na nananatili ang banta ng paglalayag ng mga barko sa mga karagatan sa gitnang silangan. Sa kabila nito, pinapayagan na rin ang maingat na paglalayag sa ilang mga lugar. Actually, DMW, mandate. Meron ng mga nandoon sa kanilang advisory, yung mga instances, kumbaga, calculated and risk-assessed deployment. No? So hindi na siya yung talagang prohibition, total prohibition, but inaalam kung saan kasi hindi naman lahat talaga ganun kataas ang risk na may mga attacks. No? So in other areas, inaalaw naman calculated and risk-assessed situations. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.